Kasi ikaw lang din ang inaano ko, ikaw Wag mo lang ko inaano, bakit mo ko inaano? hindi. Ano ba? Ikaw lang yung way ko para ipaalam sa mga ano, mga kapwa nating Pilipino, yung Oh, lumalaganap na scam na so ang daming ginagawa scam ng 'no? mga oo. Kaya katulad niyan ginagaya yung ano mo, ginagaya Page ko. yung page mo, 'di ba? Merong gano'n. Tinry ko na i-report yung mga nanggaya sa account ko. Hanggang ngayon nandun pa din. So wala rin si Facebook. Mm. Kaya nga Hmm, yung sa'yo naman may nanggagaya sa'yo na ano, may nanggagaya sa'yo na Kris Cusinero, bukod pa dun, merong nagpapakilala na ka-close mo, kakilala na kakilala kakilala ko mo, daw. parang kakilala mo, kilala ka pa tapos ang tawag sa'yo Manong, 'di ba? Oo, Manong Chris. 'Di ba dapat nag-iisip-isip na rin yung mga kababayan natin na bakit kung ano, si Kuya Kris Cusinero, 'di ba? At least I mean, yung mga scammer ngayon marami silang modus, gagawin nila yung paraan para makapanloko ng kapwa, Oo, gagamitin nila yung mga sikat na vlogger dito sa Canada para makakobra sila ng ano. Kaso nga lang, kahit kakilala mo naman si Kuya Kris Cusinero, ang maibibigay lang naman natin yung legit na ano, na Kris Cusinero, ang maibibigay talagang information kung paano mag-apply ng legit na mm, way para pero hindi mag-aas ng pera, 'di correct. ba? Bakit kung mag-aas na po ng pera sa inyo, dapat hindi niyo na inaano yun, mag-iisip na kayo, hindi 'to totoo kasi unang-una sa lahat kung nasa Canada Teka, rin yun. hindi lang mag-aas ng pera, mag-aas ng information niyo or Mm, bank information niyo. Wag niyo mm. ibibigay. Kaya nga, kailangan kasi maging maingat din sa pag-a-apply, kuya. Katulad niyan, pag-usapan na rin natin yung sa Pilipinas. Ang kadalasan ngayon yung inaatake nila yung staff house. Dun kasi ako galing, kuya. Eh, anong nangyari Hmm, naman, merong nagte-text sa kanila na ikaw ay puwede kang mag-apply dito sa vacant position namin papuntang Canada, pero mm, magbabayad ka ng slots or para sa seminar o kaya sa interview, pero need mm. mo magbayad ng 3,000, 'di ba? Tapos wala naman pala, O peke naman pala. ise-send mo yun through GCash, yun ang ginagawa ng scammer na nagpapakilala na taga-staff house. Siyempre, alam naman natin na ang staff house, no placement fee, no processing fee, no hidden charges. Kaya ikaw na lang yung way ko para malaman ng mga tao na yung may mga ganitong tao, mga scammer na nag-e-exist na ginagamit nila yung pangalan ng mga legit agency katulad ng staff house para makapanloko ng kapwa. Katulad niyan yung pangalan mo idinadawit sa pag-a-apply na para makapanloko ng kapwa. Pati yung legit agency, kuya, gano'n ang nangyayari Oo, ngayon. at yun nga ang sinasabi, kakilala daw ako. Tapos nung makita ko yung pinadalang picture sa akin na ito sir yung nagme-message sa akin na kakilala ka daw. Halata naman na peke yung pictures kasi parang Espanyol. Mm, Espanyol saksakan ng ganda yung mm. picture nung nagpadala. So talagang peke. So mag-iingat kayo. Tapos sabi pa niya, 'pag gusto ko siyang i-video call, hindi niya sinasagot yung video call. Mm, So obviously, yung picture sa profile at saka 'pag nag-video call at ayaw magpakita, obviously na fake. Pati ito nga, kuya, at least napag-usapan na nga natin 'to, ise-send ko na rin 'tong video 'to sa'yo, ikaw na bahalang mag-share para ano, kasi alam ko 500 plus ang followers mo, 500,000 followers, yung iba aspiring mag-apply dito sa Canada. Siyempre ayoko rin mabiktima ng ano, ayoko silang mabiktima ng mga scammer na katulad niyan, naniningil ng 3,000 para lang Mm. sa seminar. Isipin niyo mo 'yun, seminar or interview. Para lang mailagay ka sa interview magbabayad ka ng 3,000, 'di ba? Or Dapat pa paano 'pag kunwari, ang nakausap nila is nasa ibang bansa din, nasa Saudi. oo, Oh, 'di ba nasa kung saang mang bansa 'yan tapos sasabihin na, "Oh, cross country ka na lang dito sa Canada, ganito lang papadala mo, $5,000." Patay na, mm. sobrang laki na 'yun.
Kaya So, mag-ingat sila iba't talaga. iba ang scammers, 'di ba? Huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga pangako ng mga scammers na 'yan. Mag-iingat kayo, maging matalino kayo pagdating sa pera. Huwag kayo basta-basta magre-release ng information niyo, ng bank statement niyo, ng bank information niyo, ng maski nga ano, At mga maski nga GCash information, wag eh. may idea biglang magme-message sa inyo, taga rito ako sa agency na 'to, sa ganito binanggit ni Chris Cusinero o ni Takashi Shapida na kayo ay kilala niya, ganito, Mm. ganyan. Naku, mag-iingat kayo. Mm. Unang-una, wala kaming mga kakilala na biglang magme-message sa inyo na kilala si Chris Cusinero. Ibig sabihin nun ginagamit lang ang pangalan namin. Ang mahirap niyan kasi kuya, kumakagat sila eh, yung ibang mga mga bago pa lang sa pag-a-apply, kinakagat nila yung 3,000 na para reservation. Merong kumakagat, nanghihinayang ako, 2 kabang bigas yun sa Pilipinas eh, 'di ba? Tapos ipapamigay mo lang sa scammer. Mag-iingat po tayo. Naano ko, nanlulumo ako kasi ang daming nagme-message na kesyo from staff house daw yung nag-message, tapos eh binigay, may mga formal letter na talagang kung hindi ka mapanuri, eh maloloko ka talaga ng scammer. Kaso nga lang, ang staff house po, 'pag kinontak kayo, iimbitahan po kayo for interview. Hindi po kayo sisingilin ng 3,000. Basta kung pasok yung skill niyo, bibigyan po kayo ng appointment na initial interview. Pero wala po silang hihinging pera sa inyo. Hindi po nila kailangan ng pera ninyo. Ang kailangan po yung mga skilled worker na pasok sa mga hiring nila. Eh yun nga kuya, nakakapanlumo nga lang din dahil yung iba naloloko kasi nga nagbibigay kasi yung iba ang thinking, sayang 'to, tapos pinupush daw sila. Ipupush ka talaga kasi scammer yun eh, 'di ba? Nakakaawa din yung mga maloloko. Kaya ikaw na lang yung talagang kaya tinawagan kita dito through Messenger para mapaalam natin sa mga followers mo kasi followers ko 2,000 lang. Okey lang yun. At least sa'yo magiging aware sila sa mga nangyayari sa pag-a-apply dito sa Canada. Puwedeng gawin ng mga scammer na maging daan para makapanloko yung mga vlogger. Sasabihin nila, "Kilala ako, kilala si Kuya Chris Cusinero, ganito gagawin mo, humingi ka ng magbigay ka ng pera sa amin tapos ganito, aalis ka na." Hindi gano'n po yung pag-a-apply sa Canada. Napakarami pong Process. process at lagi pong tatandaan, sa work abroad po tayo mag-apply, workabroad.ph. Sa government mismo, Opo. dmw.gov.ph. dmw.gov.ph, yun po yung mga list, makikita niyo po dun yung list ng mga agency na nagpapaalis ng Canada. Ngayon naman po, sa workabroad.ph kuya, ang kagandahan kasi produkto ako ng workabroad.ph eh. Actually hindi ako nag-apply dito sa Canada kuya. Yung mismong Staff House International Resources ang nag-recruit sa'kin na we are inviting you for an interview in the core cabinet in Canada. So ako naman, sumubok ako. Kasi ang apply ko talaga Korea eh. Eh suddenly, nung time na yun bumagsak ako. After nung pagkabagsak ko, may apply na ako sa Canada. Nung bumagsak ako ng Korea, yun, biglang message naman si Staff House kasi pagkatapos din ng initial interview ko dun, yun, na-select ako dito papuntang Canada. Wala akong nilabas na pera kuya. Kaya pagka merong sumisingil sa kanila ng 3,000 for seminar or slot or for interview, manghinala na kayo. Hindi gano'n ang agency natin sa Pilipinas. Hindi po sila naniningil ng processing fee at no placement fee po sila. At yun nga po, 'pag ginagamit yung pangalan ni Kuya Chris o kaya pangalan ko, magtaka na po kayo. Hindi po namin kayo matutulungan, kayo po mismo sa sarili niyo ang makakatulong sa inyo. Saka una-una, wala naman tayong alam sa mga nangyayari na yan 'pag nag-usap sila. Oo. 'Pag nagbigay po kayo ng pera, kasalanan niyo yun. Hindi kayo nagtanong, lagi po kayong magtanong, open po kaming dalawa para sa mga ibang katanungan. Yun. Correct. Maraming salamat Kuya Chris Cusinero
Thank you very much din. Opo. Nandito Magandang po, gabi. ako po pala si Takashi at handa pong sumagot sa mga tanong nyo at si Kuya Chris Cusinero. Maraming salamat, Takashi. Opo. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-Berks. Chris Cusinero, ang inyong pamilya, kapuso, katropa, kabarkada at ka-Berks. Bye-bye.